Title, Ang Lolo Kong Mangingisda. Sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat nakatira ang isang matandang mangingisda na si Lolo Isko. Kilala siya sa buong lugar hindi lang dahil sa dami ng kanyang nahuhuling isda, kundi dahil sa kanyang mabuting puso. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gigising na si Lolo Isko. Tahimik siyang magtitimpla ng kape at ihahanda ang kanyang lambat. Madalas ay kasama niya ang kanyang apo na si Marco, isang batang mas gusto ang cellphone kaysa sumama sa dagat. Marco, halika, matuto kang mangisda. Hindi lang ito tungkol sa isda, madalas sabihin ni Lolo. Pero kadalasan ay nagrereklamo si Marco. Mainit po, Lolo, at mabaho ang isda. Ngunit isang araw, napilitan si Marco na sumama dahil nasira ang kanilang internet. Wala siyang magawa kundi sumakay sa bangka kasama ang kanyang lolo. Habang nasa gitna sila ng dagat, tinuruan siya ni Lolo Isko kung paano maghagis ng lambat. Ilang beses nagkamali si Marco. Natisod siya. Nabasa ang kanyang damit. Naiinis na sana siya nang mapansin niyang hindi nagagalit ang kanyang lolo. Lolo, bakit hindi po kayo napapagod? Tanong niya. Ngumiti si Lolo. Napapagod ako, apo. Pero kapag alam mong may pinaghihirapan ka para sa pamilya, gumagaan ang bigat. Maya-maya, may nahuli silang sapat na isda para maibenta at may maiuwi sa hapagkainan. Ngunit habang pauwi, napansin ni Marco ang isang kapwa mangingisda na halos walang huli. Lumapit si Lolo Isko at ibinigay ang ilan sa kanilang nahuli. Lolo, kaunti na nga lang po ang atin, bulong ni Marco. Kapag nagbahagi ka, hindi ka mauubusan, sagot ng matanda. Kinagabihan, habang sabay silang kumakain ng simpleng pritong isda at kanin, napansin ni Marco na mas masarap pala ang pagkain kapag alam mong pinaghirapan ito. Mas masarap din pala kapag may kabutihang kasama. Mula noon, kusa ng sama-sama si Marco sa dagat. Natutunan niyang ang pangingisda ay hindi lang trabaho. Isa itong aral tungkol sa tiyaga, pasensya, at pagbabahagi. At habang lumalaki si Marco, dala-dala niya ang mga salitang madalas sabihin ni Lolo Isko. Ang dagat ay nagbibigay sa marunong maghintay. At ang buhay ay nagpupala sa marunong magpasalamat. Aral ng kwento. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng huli o pera, kundi sa kabutihang ibinabahagi at sa sipag na inilalaan para sa pamilya.